Dati-rati, pinagbubulungan lang sila, nagtatago. Hindi kasi legal wife, kundi the other woman. Hindi katulad ngayon, sila na ang paboritong paksa sa mga pelikula at telebisyon. Till death do us part. Ito ang mga katagang binitawan ni Erlinda at Warren sa isa't isa noong ikinasal sila taong 1978. Pero makalipas ang mahigit 3 dekada, si Erlinda halos mamatay sa galit. Nadiskubre raw niya kasi na ang kanyang mister may karelasyong iba. Kung kailan pa, senior citizen na sila. Nasa Japan daw noon si Erlinda nung nagsimulang makipag-text ang kanyang mister sa 42 anyos nitong other woman. Nang ika'y ibigin ko, Pag-uwi ni Erlinda sa Pilipinas, biglang nagbago. sa text message din daw niya nabuking na nakikipag-live-in na pala ang kanyang mister sa ibang babae. nakita ko sa bahay na yun. Ito yung babae, nakatihaya eh. Puro galis yan, nakashirt pa, nakabackless pa. Ikaw ba titihaya doon sa ano? Bakit asawa mo ba yun? O sige nga. O, ibig sabihin may relasyon, o ano na sila, nagsasama na sila. Iisa lang daw ang naiisip niyang dahilan kung bakit pumakla ang kanilang pagsasama. Kasi mahilig eh. Isang bagay lang. Yun lang naman ang kailangan niya dun eh. Kung pwede lang eh. Damputin sila ngayon, makulong. Gusto ko makulong eh. Ikaw ang sumira ng relasyon namin, pamilya ko. Sinira mo. Ikaw ba may kahihiyan? Mababayaran mo ba yung kahihiyan? Sige nga, kung may isip siya. Nitong Huwebes, isinuplong ni Erlinda ang kanyang mister at ang kinakasama nito sa women's desk ng kanilang barangay. Hindi ako mag-aano sa kanya na bumalik siya kung ayaw niya. Bakit? Kung talagang gusto niya, noon pa. Alam niya, pamilya niya, pagpapalit niya sa ganyang sitwasyon. Sa barangay pa lang na ito, humigit kumulang 10 reklamo na raw ng pambababae ang natatanggap nila kada buwan. Halos karamihan, ganon. Kaya nauuwi sa physical abuse. Kasi nga hindi matanggap na babae na siya ay pinagpalit na. So ang nangyayari, nauuwi sa away. Wala naman daw taksil na lulusot kay Melissa. Hindi niya tunay na pangalan. 7 taon ng undercover agent. Halimbawa, subject natin is lalaki, and then may minute na babae, and then nagkaroon ng mga like yung kissing or nagpunta ng mga motel, kukunan namin yun ng video and photos. Kasi kung gagamitin yun for legal separation for annulment, iaano kasi yun sa court, ipapakita. Ayon kay Melissa, halos 7 raw sa bawat 10 kaso na nahawakan niya, confirmed na nangangaliwa. Dahil sa mga nasaksihan sa kanyang trabaho, umabot daw sa puntong pati si Melissa na praning, kaya ang sarili niyang asawa, tiniktikan niya. Pag magkasama na kayo matagal, and then nag-iba, baka mayroon to. Text and text, yung mga ganong, so, kailangan mong sundan, I mean, para malaman mo, pero ito na naman na wala. Ngunit para naman kay Sonia, hindi niya tunay na pangalan. Husgahan na raw siya ng sanlibutan. Pero para sa kanya, ang tangi lang daw niyang kasalanan, paulit-ulit siyang nagmahal sa maling panahon. Si Sonia kasi, 2 ulit na raw na naging other woman. 3 buwan na raw siyang buntis noon sa inaakala niyang walang sabit.
nung biglang may nagpakilalang asawa pala nito. Kaya nung nalaman ko yon, talaga Diyos ko, para akong nabuhusan ng mainit na tubig. Kinagabihan, hindi ko na talaga siya inintay. Umalis na talaga ako. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng 2 anak sa dating kinakasama, swinerte pa rin daw si Sonia na makahanap ng lalaking handa siyang pakasalan. At sa pagkakataong yon, siya'y naging legal wife. Pero ang lalaking ito, bagamat pinagkakautangan niya ng loob sa pag-ako ng responsibilidad na iniwan ng dati niyang kinakasama, kailanman, hindi naman daw niya talaga minahal. Panay ang selos, panay ang pagbibintang na lumalabas pala yung time na talagang ang mga nakaraan mo ay isusumbat sa'yo. Hanggang noong 2005, sa hindi sinasadyang pangyayari, nakilala ni Sonia si Victor. Huling-huli raw ni Victor ang kiliti niya. Yun nga lang, may catch. Si Victor, hindi na single, kundi in a relationship. Hindi ko rin gusto na gawin yun, kaya lang parang naging challenge kasi sa akin na kumbaga parang bakit mas mahal ko to kaysa sa tunay kong asawa. 2 taon din daw na itago ni Sonia sa kanyang asawa na may namamagitan sa kanila ni Victor. Kahit pa umabot na sa puntong nakatira silang lahat sa iisang bubungan. Pinatira ako sa yung dating bahay nila na pinalabas lang na barkada nung anak niya. Kahit naman nagkaroon na kami ng relasyon, hindi namin ginagawa yung mga bagay na bawal naman doon sa loob ng bahay namin. Bali, lumalabas kami. May pagkakataon din daw na tumawag ang tunay na asawa ni Victor. Dito, hindi na raw napigilan ni Sonia na magselos at inaway niya si Victor kahit pa naroroon ang tunay niyang mister. Ginagawa mo sa asawa ko? Ba't ka niyayakap nun? Alam naman niya kasi simulat sa pool na talagang wala naman kasi kaming nangyaring mahalan talaga eh. Kumbaga, nag-agreement lang na papakasal ako sa'yo dahil gusto ko lang magkaroon ng ama yung anak ko. Parang gano'n, hindi kami naging magsyota or hindi, talagang pinalam ko sa kanya simulat sa pool na hindi ko siya mahal. Ngayon, hiwalay na si Sonia sa kanyang asawa at mas piniling sumama kay Victor na nakipaghiwalay na rin sa orihinal nitong misis. Sa kasalukuyan, nagsasama sila sa iisang bahay. Ako, malambing ako. Mahirap naman yung ikaw lang naglalambing sa asawa mo, di ba? Napahalagaan niya ako, hindi kagaya ng asawa ko na kahit na mga pinsan ko kaharap, papahiya pa ako. Bansagan na raw siya ng lahat ng masasakit na salita. Homewrecker, mistress, Valentina at kung ano-ano pa. Inuulit lang ni Sonia, sa isang bagay lang daw siya guilty, na siya'y umibig. Sabi nga nila, dapat isip ang ginamit ko. Maraming gumamit ng isip pero nasan sila ngayon? Hindi rin sila masaya. Yun eh. Kaya ako sabi ko sa kanya, hanggat nariyan ka, tanggap mo ko, mahal mo ko, ganun ako sa'yo. Kung hindi man naibigay ko sa tunay kong asawa yung bagay na ibinibigay ko sa kanya, kasi siya yung mahal ko. Ayon sa Revised Penal Code, ang mga mahuhuling other woman hindi raw pwedeng ipakulong. Destierro o pagbabawal na makalapit sa dating kinakasama ang pwede lang ipataw sa kanila. Ngunit ang may asawang babae, kapag nahuling nakikipagtalik sa hindi niya mister, makukulong ng hanggang 6 na taon. Samantala, ang mister na magbabahay at nakikipagtalik sa hindi naman niya misis o legal wife, pwedeng makulong ng hanggang 4 na taon. Samantala, nitong Huwebes, sa tulong ng Women's Desk, haharapin na ni Erlinda ang kanyang asawa at ang kinakasama nito. Paglilinaw lang po, kusang loob niya itong ginawa. Hindi namin siya inudyok. Nung natunton ang love nest ng mister ni Erlinda na si Warren at ang kinakasama nito, hindi siya makalapit. Baka magalit na naman ako.
Pwede paanyayahan ka namin dun sa muna sa sa barangay, may pag-uusapan lang po. Oo. Oo, mag-uusap lang tayo. Wala nga problema. Ngayon? Pero ang kanyang karelasyon di umano, tumanggi. Hindi, kuya, para ano pati po siya. Kasi yung asawa niya dyan, hindi naman ako. Pero maya-maya lang, sumama rin ito. Pagdating sa women's desk, dito na ibinigay ni Warren ang kanyang panig. Alam ko naman, yung ginawa ko talaga malaking kahiyan yun. Kaya lang, yan sa akin naman pa. Una, uwi ako doon, wala na akong mga gamit. Hindi ko alam kung sinunog o ano. Kaya sabi ko, sa akin lang naman, pwede naman siguro ako na kabayaan na ako. Sabi ko wala namang problema kung ikaw uuwi na sa inyo. Sabi ko kasi may pamilya ka. Di sabi niya, o sige, uuwi. Ngayon, mga ilang, siguro isang buwan nakalipas, nandyan na naman siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Oo, bumalik siya. Sabi ko, bakit? Kasi walang katahimikan niya ang buhay ko doon na sa amin. Kaya ganon. Eh, tao naman siya na nakiusap sa akin, natural, tinanggap ko. Sa ngayon po, nanay, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Sa akin, ito naman, hindi ko siya pakikialaman. Diyan siya. Siya ang sumira ng buhay namin, pamilya ko. Maraming kahihiyaan sinira nito. Kaninong anak ba ang pinagkagamitan mo? Yung mga apo mo, nakikitatay kahit kaninong tatay ko yan, samantala hindi niya kaano-ano. Kaya ang magiging sustento. Ngayon kung hindi ka tutupad sustento, gulong. Tapos, usapan. Habang nakikipag-usap si Erlinda, nakaantabay lang sa kanyang tabi ang kanyang nebulizer. Baka raw kasi siya atakihin ng hika. Hindi naman, wala naman ako talagang trabaho na eh. Ang wala. Gawa ng yung mata ko. Ngayon siya, pumunta na ko sa garay, tutulong-tulong ko sa garay ng amo ko. Nakakadalita ko kasi itong mata ko nga. Hindi na makakita ito isa. Sa tagal ng panahon, niluloko nila kami. Sa tagal. Sino nagpapasasa? Ito. Pinaghihirapan ito. Pag nagkakasakit ito, umuwi sa bahay. Kami ang gumagastos. Pag gumaling, bumabalik dito. Kasi tinatanggap dito. Pag hindi kayo tumupad sa usapan, wala nang ibang pakulong ko na lang. Makabawi na lang ako sa sama ng loob. Idaan sa proseso na lang. Idaan sa proseso. Kasi alam ko, pinatatayo. May karapatan din ako. Wala naman tama sa'yo, kundi dakdakin mo yung asawa ko, alam pamilya yan. Di mo naisip yung pamilya. Kaya nga sa nandiyan naman, kasalanan nyo kasi bakit umaalis sa inyo. Hindi kasalanan kasi tinatanggap. Ako kahit anong oras pwede yan umuwi sa inyo, kaso bumabalik sa inyo sa Ang obligasyon na lang ni tatay, kayo na lang po. Kasi asawa niya po kayo, hindi niya kayo pwedeng pabayaan. Matagal na nga, pinabayaan. Yung problema kasi, yung pagpapagamot niya, yung gamot niyang iniinom araw-araw. Eh kung sa araw-araw niyang pagbabiyahe, ito lang makakilala. Sarap ng buhay niya. Dati naman, nagbibigay naman ako dyan eh. Babiyahe ka, magkano bigay mo Ngayon ito piso? nga lang gawa ng itong mata ko nga, hindi nga hindi nakakita masyado. Kaya ilang buwan din ako na bumibiyahe. Kasi, paano ka makabiyahe? Silang paningin mo. Susubaybayan namin kayo kung talagang kayo ay nagsasabi na totoo na wala kayong hanap buhay. Ano po? Matapos ang usapan, dali-dali nang umalis si Warren. Yan naman eh, karapatan naman siguro pwede maging malaya, di ba? Si Erlinda, hinika na nga. Masakit ginawa niya. Bukod sa kahihiyan, masakit sa akin. Iniwan na lang kami ng basta-basta. Yun ang pinakisamahan niya ng babae na yun. Ano ba ang bertod ng babae niya? Galit ako sa tatay ko. Sa ginawa niya sa akin eh. Lalo sa nanay ko. Wala kami magagawa sa amin. Sa babae. Kung pa pwede ka naman akit eh. Gusto ko siya talagang Paborito nga ngayong paksa sa pelikula at maging sa mga programa sa telebisyon ang tungkol sa The Other Woman, mga relasyong nawasak ng pangangaliwa.
bagamat marami ang naaaliw. Siyak ding tagos sa puso ang hapdi ng temang ito, lalo pat sa maraming mga komunidad, mga angkan at mga pamilya. Totoong nangyayari ito.